Hello everyone! So this is Edmond. Amindaros Channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng PC, laptop troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, so please huwag mong kakalimutan mag-like, share at subscribe. I-click mo na rin yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So sa video ito ay pag-uusapan natin on how to generate digital TIN ID number on Oros app using mobile phone. So ano ba yung tinatawag na digital TIN ID number? Isa itong valid government issued identifications document at accepted sa mga government agencies katulad ng banks, financial institutions, employers at marami pang iba. So itong digital TIN ID number ay hindi na nagre-require ng signature, basta kailangan lang i-scan yung kanyang QR code para sa authenticity and then yung kanyang verifications. And then parehas naman ang physical ID at yung digital TIN ID number na pwede natin yan gamitin at valid po siya kapag may digital TIN ID number ka na hindi mo na kailangan kumuha pa ng physical ID number. Yan, so ilalagay ko sa description box ang iba pang Oros tutorials ko, troubleshootings at kung paano mag-create ng account para mag-guide ka. Kaya wag na nating patagalin at start na natin. So ang next step ay kailangan lang natin mag-login dito sa ating Oros app or pwede ka naman dito mag-login dito lang sa ating Chrome. So dito sa Chrome, search mo lang dito yung bir.gov.ph and then i-click mo lang dito yung e-services. Kapag click mo yan and then tap mo lang dito yung online registrations. And ganito na yung makikita mo dito sa ating mobile phone. Dito lang sa top right corner ay i-click mo lang dito yung login. Okay? And then enter mo lang dito yung email address and then yung password mo. So since Oros app yung gagamitin natin, itap lang natin dito yung Oros app. And then same naman dito na makikita mo ganitong format din. So tap lang natin dito yung login dito lang sa top right corner. And then, so login as, select mo lang dito yung taxpayer. And then dito sa pag-login ng ating account, so wag natin gagamitin yung password manager or yung auto sign in kasi mag-i-error talaga yan. So na-experience ko na yan. Ang kailangan mo lang gawin ay kailangan natin itong i-manual login. So enter lang natin dito yung ating email address na nakaregister dito sa ating Oros account. Once nilagay mo na yung email address mo and then lagay mo na rin dito yung password. Okay, so once na ilagay mo na yung password and double check mo lang kung tama lahat, and then i-click mo lang dito yung box yung I'm not a robot, check mo na yung box, and then makikita mo mag-green and then tap mo lang dito yung login. Ayan, so nakapag-login na tayo. So ang next step ay dito lang sa homepage ng Oros and then kailangan mo lang i-select dito yung get your digital TIN ID, itap mo lang yan, and then click mo lang dito yung view your digital TIN ID. Ayan. So once na-click mo na yan and then mag-scroll down ka lang, makikita mo na dito yung informations bago tayo mag-generate. So nandito lahat yung steps na kailangan natin i-follow. So click view your digital TIN ID, nandito naman yung mga other informations na kailangan natin sundin. So yung pag-upload ng ating picture, kailangan 1 by 1 photo ID with white background without border. So dito naman sa appearance, kailangan yung picture natin ay resemble sa individual and then taxpayer. And then dito naman sa photo of the individual taxpayer should be taken not later than 6 months to reflect yung current appearance natin. And then yung photo must be taken in front facing the camera directly, not looking down or side. So naka-straight lang tayo dito sa camera. And then both ears visible with neutral expressions or smile not showing the teeth. So, pwede kang mag-smile pero hindi nakalabas yung ipin natin. Ayan. And then, yung eyes clearly visible or open, hindi yan nakapikit, kailangan naka-open yan. So, dito naman sa head copy rings and hats are only acceptable for religious belief, traditions, and yung considerations, mga kaibigan, but should not cover any portions of the face of the taxpayer. So yung mga gumagamit ng sombrero, head coverings, yung mga may mga religious belief, pwede yan basta hindi yan natatakpan yung mukha ng taxpayer. And then bawal din tayo mag sunglasses or other accessories, headphones, wireless hands-free devices are not acceptable in photo.
And then bawal din mag-wear ng mask or bill is also not acceptable in photo. Ayan, so nandito lahat yung complete informations. Kailangan mo lang yan basahin mabuti bago tayo mag-proceed. So dito naman kung paano mag-update ng ating digital TIN ID, nandito naman yung kailangan natin i-follow na informations. Kapag okay na and mag-scroll down ka lang, i-click mo lang dito yung view your digital TIN ID, click mo lang ganyan. And then makikita mo na dito yung front ng ating digital TIN ID. And then next, makikita mo naman dito yung back. And then kailangan mo lang i-click or i-tap mo dito yung add photo. So dito naman sa pag-add ng ating picture ay may mga kailangan natin itong i-follow. So number 1, ito yung file type ng photo natin, kailangan JPEG and JPG or PNG. Yung size naman ay kailangan 10 MB maximum. Yung size ng photo naman is 1:1 and then with white background. So the photo of individual taxpayer should be taken not later than 6 months. And then the photo must be taken in front facing the camera directly, na hindi po nakatingin sa ibaba or sa kabila mga kaibigan, sidewards, and both ears visible with neutral expressions or smile not showing the teeth. So pwede kang mag-smile na hindi naman nakalabas yung ngipin. Ayan. So eyes clearly visible are open. And then head coverings naman, katulad ng sinabi ko kanina, na acceptable lang sa mga religious belief, traditions, and considerations. Bawal ang sunglasses, mga headphones, or wireless hands-free devices. Kapag nabasa mo na yan lahat, and then i-click mo lang dito yung proceed. And then, choose an actions, mag-pop lang dito sa ating mobile phone. Select mo lang dito kung saan mo ilo-locate yung i-upload mong photos. So, click lang natin dito yung photos and videos. Ayan, so, select lang tayo. And then, click mo lang dito yung select sa taas, dito sa top right corner. Okay, so makikita mo na na-add na kaagad dito yung ating photos. Ayan, and then next, itap mo lang dito yung generate digital TIN ID. And then dito naman, so confirm digital TIN ID generate. So kailangan na natin itong i-confirm. So basahin mong mabuti yung nilalaman ng ating confirmations. To generate your new digital TIN ID, you must confirm that confirmations is correct and updated. So makikita mo dito yung box, i-check mo lang yung box. Yan. I have read and hereby acknowledge that I fully understand and agree to adhere to the terms as stated herein. Then kapag okay na, na-check mo na yung box, and then click mo lang dito yung confirm. Generating VIR Digital TIN ID, kailangan natin itong hintayin. Ayan. So makikita mo na dito na Digital TIN ID updated successfully. Ayan, so your feedback is important to us. So click mo lang dito yung take survey. Okay, so may mga BIR or feedback naman dito. So pwede mo itong i-fill out. So nandito naman yung ating control number and then yung RDO, yung informations natin nandito lahat. Ayan, kailangan lang natin itong i-fill out. Yung first name, middle name, last name, yung suffix kung mayroon ka, kung wala naman, i-leave mo lang siya or click mo lang dito yung NA and then click OK. And then lagyan lang natin dito yung ating age. And then yung ating male or female, civil status. Ayan, single or married, widow, legal separated, or annulled. Click mo lang ganyan. And then yung saan grupo ka nabibilang, click mo lang ganon. So dito sa saan ka grupo nabibilang, kung ikaw ay ethnic indigenous community, person with disability, solo parent, pregnant woman, senior citizens, kapag wala ka dyan, isa sa mga nandyan ay isilik mo lang dito yung not applicable. So makikita mo dito yung circular icon, so i-check mo lang yan and then kailangan mo lang i-click OK. So dito naman sa second survey question, so kailangan mo lang basahin mabuti about Citizen Charter, mga kaibigan, or yung CC, and then may mga choices naman dyan, so kailangan mo lang basahin mabuti, and then select ka lang dito, nakikita mo yung circular icon na yan, i-check mo lang yung circle. Ayan, kapag natapos mo na yan, and then so dito naman sa third question survey, so makikita mo yung 1, 2, 3, 4, 5 na rate. So select ka lang dyan kung paano mo sila i-rate. So may mga question dyan, madali lang naman at may Tagalog naman dyan para maintindihan natin. Okay? So select ka lang dyan kung 1, 2, 3, 4, 5 yung answer mo. Kapag nasagutan mo na lahat dito yung kanilang oral survey, so click mo lang dito yung submit.
Ayan. So, thank you. Successfully ni-submitted yung ating feedback. Click mo okay. So, and makikita mo na dito yung taxpayer informations katulad ng registration type, registered name, yung citizenship, yung civil status, and then yung email address natin. And then makikita mo naman dito kung kailan tayo nag-generate ng ating digital TIN ID number. And then, itap mo lang dito ang next. Kapag okay na dito lahat, nakita mo na yung informations dito, tap mo lang dito yung TIN ID. Ayan. So, makikita mo na dito yung ating na-generate na digital TIN ID number. Makita mo dito yung ating last name, given name, middle name, yung date of birth natin, yung RDO, and then yung ating taxpayer identifications number dito, yung issues, and then yung QR code. So, doon naman sa back, so click mo lang dito yung si back details, click mo lang. And then makikita mo naman dito yung ating taxpayer identifications number, yung digital TIN ID control number, and then yung ating QR code. Ayan, kapag okay na, pwede na natin itong i-download. I-click mo lang dito yung download digital TIN ID. And then download digital TIN ID. And kailangan lang natin itong basahin yung mga informations dito. And then i-click mo lang dito yung agree. And generating file, wait lang natin. Ayan, so downloading and file downloaded, then click mo lang dito yung open para ma-view natin. And then dito naman para ma-view natin yung ating digital TIN ID, kung ano yung ginagamit mong pang-view katulad ng cam scanner, kung ano yung ginagamit mo dyan na pang-view like this PDF reader or Microsoft, sili ka lang dito. And then ito na siya. So makikita nyo na dito yung ating na-generate na digital ID. Nandito na yung informations natin. And then pwede na natin itong ipa-print mga kaibigan. And then para magamit natin ito. So pwede naman natin itong ipa-authenticate. Pa-scan lang natin ito para makita natin yung kanyang verifications. Ayan. So nandito na lahat yung informations niya. Ayan, and hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman at guide tungkol sa pag-generate ng ating digital TIN ID number dito lang sa ating Oros app. Ayan, thank you guys and see you in my next tutorials.